Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Reaction ko dito sa naganap na syempre, coronation night para sa The Miss Philippines 2026. Ano ang reaction ko dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang reaction tayo ngayon. Nakakaloka. Ganito ang reaction ko. Nakakawindang yung resulta kasi syempre talagang nandoon na excited ka, andoon na naloka-loka ako kasi halos tumama ako, charot. Anyway, so eto na, pag-usapan nga natin kung sino nga ba ang mga nakakuha ng corona. Ang mga nakakuha ng corona, syempre, ang daming nabigyan, oo. Parang umabot nga sila sa 8 kung hindi ako nagkakamali. Sa 6 na natira, in fairness, lahat sila nabigyan ng corona. At walang talo. Sa totoo lang, walang talo. Lahat panalo. Oho. Yung top 7 sa Miss Universe Philippines, lahat panalo. And then, nadagdagan pa ng 2. Kaya naging 8 sila. O, di ba? And then, nandoon din ako na walang runners-up. Walang runners-up. Kaya lahat sila magkukumpit sa international stage. Ewan ko na lang kapag may nagreklamo pa din sa inyo na bakit walang corona si ganito, bakit hindi nabigyan ng ganito, bakit natalo si ganito. Paalala ko, sa lahat, walang corona. Pero alam ko yung iba, yung reaction ay nagulat kasi parang ay mas deserve niya yung ganito, ay mas deserve niya yung ganyan, di ba? So, syempre, decision to ng organization at respetohin natin dahil sila ang nakakaalam kung sino nga ba ang better para sa mga corona na to. So, simulan natin dito sa Miss Eco Teen Philippines at saka sa Miss Teen Universe. Napakaswerte ng dalawang kandidatang to dahil nabigyan sila ng pagkakataon na makapag-compete nga sa international pageant. Ito ay hindi ganong kalakihang pageant pero dahil sa alam mo yon, nabigyan sila ng title. So, makakapag-compete talaga sila at good for the experience talaga para sa kanila. So, eto nga si Miss Eco Teen Philippines ay si Tracy Paris Roxy. So, para sa akin, si Trixie ay malaki yung chance na manalo or alam mo yun, mabigyan ng magandang placement sa Miss Eco Teen dahil nakikita naman natin na talaga namang may ganda naman siya at pwede talaga sa Eco Teen, di ba? At nakakatuwa kasi nabigyan ng pagkakataon. Kahit hindi siya nakapasok doon sa top 7, ay, alam mo yun, na parang ikaw ang piliin ng organization, ay bongga yan. And then, pangalawa ay si Miss Teen Universe Philippines na si Katrina Wardell. Ito ay kung hindi ako nagkakamali, si Samar Island. Pero ang bongga din. So, in fairness sa kanya, ang ganda niya kanina at para piliin ka talaga na mag-compete dito sa Miss Teen Universe Philippines, ang ganda ng title na ibinigay sa kanya kasi 'di ba, galing siya sa Miss Universe Philippines and then yung Miss Teen Universe Philippines ay bongga yung title na yun. Hindi na lalayo do sa pageant na sinalihan niya, 'di ba? And then tignan natin kung ano ang mangyayari sa dalawang team na ilalaban natin sa international stage ngayong taon na to. And then, may panibagong title dito dito sa The Miss Universe Philippines. Ito nga ay ang Miss Philippines Worldwide at saka syempre ang Miss Tourism World Philippines. At ito nga ay nabigay kay Tarlac at saka kay Cebu City. So, sobrang natuwa ako kasi ina-expect ko pwede nga mag-runners up si Nicole Bormeo or at saka si ano tawag dito, mag-runners up din si Tarlac.
Pero may chance sila na makapag-compete. Yung kay Nicole Bermeo, hindi ko alam kung kailan at may competition nga ba. Pero siya talaga yung isa sa mga naging highlights dahil bagong pageant na dito nga sa The Miss Philippines. And then, tingnan natin kung ano ang gagawin nila kay Nicole Bermeo, kung ito ba ay magkukumpit sa 2027 daw. Tapos, tingnan natin kung paano. So, yun. So, happy na lang din ako kaysa naman yung matawag siya na second runner-up. Actually, akala ko nga siya yung magiging Miss Supranational eh. Kasi parang ang tagal, di ba? Ang tagal tawagin. Pero may kutob na rin naman ako na para kay Allison talaga siya. And then, ayun. So, Nicole Bermeo magkukumpit sa international pageant after na maging Binibining Pilipinas International. So, panibagong hamon to para kay Nicole Bermeo. So, good luck and congratulations. And then dito naman kay Miss Tourism Philippines, Miss Tourism World Philippines, actually sa isang taon din to lalaban kasi parang kalalaban lang nila ngayong taon na to, parang first week. So sa mga kandidata na katulad ni Nicole, ayan si Tarlac, sa susunod na taon pa sila. Pero at least, di ba, may lalabanan sila. So, hindi lang sila second runner-up or first runner-up. Sila ay nabigyan talaga ng chance. And then, next is Miss Charm Philippines. Ito ay binigay kay April Smith. To be honest, ito yung biggest surprising sa atin lahat na na-surprise ako bakit Charm ang ibinigay sa kanya. Eh, pwede naman siyang supranational. Pero, hindi na rin ako magrereklamo kaysa sa wala, di ba? Kasi, parang ang feeling ko, ang opinion ko dito, ibinigay siguro sa kanya dahil malakas yung laban ni April para sa Charm. Kasi kung titignan mo, ang Charm, matindi din yung competition dito. Isa to sa mga favorite kong pageant. Imaginein mo, ang lakas nung laban nila dyan. At nakaka-penetrate si April mula sa swimsuit, sa evening gown, Q&A. So, kaya niyang umabot hanggang sa dulo ng competition. So, may chance siyang manalo ng Miss Charm, di ba? So, ako, tignan natin kung anong may offer ni April. Pero, ang nakikita ko, nangihinayang lang ako kasi parang better pa sa kanya yung iba pang biggest pageant. But, hindi ako disappointed. Kumbaga, parang mas na-challenge ako para sa kanya. Kumbaga kasi kung iisipin mo guys, okay, dapat supranational siya. Kasi, kumbaga, ayun yung second to the top doon sa competition And then, hindi niya nakuha. Sa kabila na ang galing-galing niya. Diba? Tapos, ibinigay sa kanya ang charm. But, for me, it's okay. Kasi, naniniwala ako na si April, kaya niya i-prove yung sarili niya dito sa atin na ipanalo to. Sa totoo lang, nakitaan ko na, okay, naintindihan ko. Mukhang may laban sa April talaga. So, hindi man niya makuha yung title ng Miss Charm, piplace pa dito sa April. I think kaya niya maka-top 3, kaya niyang mag-title. So, let's see kung ano ang magiging proseso dito ni April. Pero kasi nandun din ako sa part na parang make the history. April, kaya mo yan. And then, nandun din ako sa part na parang I think it's okay. Challenge to sa kanya. Diba? So, yun. So, I don't complain anymore. Just a little bit disappointed na parang dito nyo nilagay ang dami-dami namang pageant na pwedeng talagang ibigay sa kanya yung Supra. Pero it's okay. Kasi parang feeling ko, okay, magkukumpit naman. Di ba sinabi ko sa inyo, kung hindi niya makukuha ang Supra National, malulungkot ako para kay April. At ayun yung naramdaman ko. Nalungkot ako para sa kanya. But doon na lang din na inaccept ko na parang, okay, at least meron siyang kukumpitan. And then, ang competition ng Miss Charm ay this coming December.
And then, looking forward ako sa magiging eksena dito ni April. Alam kong ibibigay niya yung best niya. Alam kong kaya niyang ipanalo to. And then, accept the challenge, April. Kaya mo yan. So, yon. So, exciting. And then, next is Miss Cosmo ay binigay kay Bella Ismael. Tulad ng ina-expect natin lahat na alam naman natin na gusto natin si Bella para dito. At nakita ko rin naman talaga si Bella na pwedeng maging Miss Cosmo. Sabi ko nga, ang Cosmo word ay universe. And then, masaya ako para kay Bella Ismael kasi ayun yung target to become a next Miss Universe. Pero hindi niya nakuha yung title mismo na Universe. So, ang Cosmo ay pwede na si Bella ay alam mo yung gumawa ng history para sa Pilipinas. And this is a challenge for her as well na paano niya ilalaban ang Cosmo, ang sarili niya, ang Philippines, makuha niya kaya to o maging katulad din kaya siya ng tita niya na nanalo sa international stage. Ito na yung pagkakataon ni Bella Ismael na i-prove sa atin lahat this coming December yung kanyang performance sa international stage. And I'm so happy for her kasi parang this is it. Magkukumpit na si Bella Ismael sa international stage. Na dati, pangarap lang natin yun para sa kanya. Hindi man niya nakuha yung eksaktong universe, but it's the same title na gusto natin para sa kanya. Di ba? It's a universe as well. So, let's see kung siya nga ba ang susunod sa yapak ng kanyang tita. Di ba? So, yan. So, hamon yan kay Bella Ismael. And then, I'm so happy for her. And then, next is, eto nga, napunta ang Miss Eco International kay Sultan Kudarat. Tulad din ng inaasahan natin, ako mukhang kay Sultan Kudarat mapupunta ang Eco International. So, good. Dahil deserve niya. Deserve niya. At challenge din. So, sa next Tuesday siya lalaban sa 2027. But still lalaban, di ba? So, si Nicole Bermeo, si Eco International, at saka si, tawag dito, si Tourism World sa next year pa sila. So, congratulations. So, kaya na yan ni Jen Rose. And then, next is, napunta kay napunta kay Pampanga ang supranational. I'm so happy for her. Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, bakit nag-number 2 siya sa akin? Dahil naniniwala ako na I think siya yung isa sa mga malakas na kalaban in terms of beauty. Sa totoo lang. In terms of beauty. At naramdaman ko na I think, kung hindi mapupunta to kay April, ang pwedeng corona talaga, Supra or Charm. Yun lang talaga. And then, I think, yes, kung hindi tayo mananalo this year, malaki yung chance nating manalo ng Miss Supranational kung magpiprepared si Allison ng bonggang-bongga. Lagi ko sinasabi sa inyo na parang magprepared lang si Allison kung saan siya may kulang. At malaki yung chance na i-develop to dahil merong pang 1 year. Di ba? May 1 year pa siyang hihintayin. At tingin ko, gamitin niya yon, mananalo siya. Kasi may beauty. And I'm looking forward kung paano nga ba siya magpiprepare sa competition na to. At nandoon ako na gusto kong makita kung ano ang magiging transformation niya. And I'm so happy and congratulations Pampanga. So kung titignan ninyo yung prediction ko, ang nilagay ko, number 1 ay si, syempre, La Union. Number 2 ko, si Pampanga. Bakit ko siya number 2? Dahil naniniwala ako na parang ang laki ng chance niya na makuha talaga ang supranational. Number 3 ko si Bella Ismael dahil feeling ko siya yung magiging Miss Cosmo. And then number 4 ko si April Smith dahil alam kong
kundi ang first runner-up ay Another Crown. Pero hindi ko inaasahan na mag-charm siya, ha. So hindi ko maisip 'yon. Pero I think actually yun yung kinagulat ko kanina at for sure kinagulat din ninyo. Pero nandoon ako sa part na okay, it's a challenge for you, April Smith. And I think kung iisipin mo yung performance niya sa lahat ng category, magpe-penetrate siya ng bonggang-bongga. Kaya niya to. Kaya good luck, 'di ba? So yun. So walang talo, lahat panalo at lahat ay talagang masasabi ko, my gosh, ang ganda at exciting ang magiging laban ni Bella Ismael, April Smith, at saka ni Pampanga, ni Jen Rose, Eco International, and then sama na natin si Tarlac at saka si Nicole Bermeo at yung iba pang mga queen. So, it's a perfect sa lahat ng mga binigyan nila ng corona. And congratulations, the Miss Philippines, and congratulations sa mga bagong reyna na ilalaban natin sa international stage. And then yon, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat, sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.